Kahit nagbayad na ng ransom na aabot sa halos 100 million pesos sa mga kidnapper, pinatay pa rin ng isang Chinese businessman at kanyang driver. Natagpuan silang nakasilid sa bag makalipas ang halos 2 linggo mula noong mawala. Yan ang report ni June Veneracion. Natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Macabud sa Rodriguez, Rizal ang mga nylon bag na ito. Nang buksan, tumambad ang bangkay ng 2 lalaki na nakasuot lang ng underwear. Baluktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa katabi niya rin. Kinilala ang mga biktima na sina Anson Ke o kilala ring Anson Tan, isang Chinese businessman, at kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis ng opisina ni Ke sa Valenzuela. March 30 naman nang humingi ng saklolo ang pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Na-recover naman itong Bartes sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huli nilang sinakyan. Nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke, pero posible umanong may kinalaman sa Pogo ang pagkidnap sa kanya. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para makilala ang mga suspect. Part of the investigation po is the possible involvement po ng ilang mga Filipino citizen with Chinese nationals. Sa pahayag ng abogado ng pamilya Ke, sinabi nitong suportado ng misis ni Ke at kanilang mga anak ang investigasyon ng PNP-AKG para makamit ang hustisya. Ayon naman sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, 40 kidnapping cases ang naitala mula January 2024 hanggang February 2025. 10 sa kanila, mga Chinese. Kabilang dyan ang 14 na taong gulang na dinukos sa Taguig noong February 20 at naputulan pa ng daliri. January 5 naman ang dukutin ng isang negosyante sa Quezon City, saka pinatay at isinilid pa sa drum. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Sa isang pahayag, nanawagan ng Chinese community ng agaran at malinaw na aksyon para mapanagot ang mga sangkot sa kidnapping. Inalis naman sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng PNP-AKG. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.